Makulimlim ang langit sa hapon ng ika-14 ng Hunyo sa Cavite. Tila ba may kinikimkim na lihim ang kalangitan habang bumabagtas si Andres San Gabriel pauwi mula sa palengke, tangan ang bayong na puno ng sariwang gulay. Sa kanyang maamong mukha ay nananatili ang lalim ng paningin, wari laging may binabantayang hindi nakikita ng iba. Mula sa kanyang tikas, halatang dati siyang sundalo, tuwid ang tindig, maingat sa bawat hakbang at laging alerto kahit sa katahimikan ng baryo. Sa kanilang maliit na bahay, sumalubong sa kanya ang tanging anak niyang si Elena, 16 na taong gulang, may mahaba at makintab na buhok at mga matang puno ng tanong tungkol sa mundong hindi niya palubos na nauunawaan. "Papa, andyan ka na? May good news ako," masiglang sabi ni Elena habang iniaabot ang papel. Tiningnan iyon ni Andres, isang liham mula sa isang kilalang charter school sa California. Tinanggap si Elena sa isang international student exchange program. "Magaling!" Maikling tugon ni Andres habang tahimik na binasa ang buong sulat. "Papa, ibig sabihin nito makakalipat na tayo sa Amerika. Hindi mo ba gusto yun? New life, new everything." Halata sa boses ni Elena ang saya, ang pangarap na makalabas sa luma at pamilyar. Tumango si Andres, ngunit hindi agad ngumiti. "Maganda yan, pero hindi ibig sabihin ay ligtas na agad ang mundo sa labas ng tahanan natin. Anak." Tahimik si Elena. Nasasanay na siyang ganoon ang ama, matipid sa salita, puno ng pakiramdam. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay ang lalaking nagpalaki sa kanya mula pa noong bata pa siya. Simula nang mamatay ang kanyang ina sa sakit na lupus, 7 taon na ang nakalilipas. Si Andres na ang naging buong mundo ni Elena. Lingid sa kaalaman ng dalagita, malalim at mabigat ang dahilan ng pagpapasya ng kanyang ama na umalis ng Pilipinas. Hindi ito simpleng pagnanais ng mas magandang kinabukasan. Hindi rin ito dahil lamang sa sulat mula sa eskwelahan. 1 linggo bago dumating ang liham, may natanggap si Andres na hindi pangkaraniwang sulat. Walang lagda, ngunit may logo ng isang private international security firm. Ang laman ng sulat, "We have located you. The file from Basilan still exists. You are needed. You know what's at stake." Napalunok si Andres habang binabasa iyon. Huling nanariwa ang huling misyon niya sa Mindanao, isang Black Ops misyon na nauwi sa trahedya. Isa siyang sniper noon sa isang classified operasyon para iligtas ang ilang bihag mula sa isang teroristang grupo. Ngunit nalinlang sila. Sa halip na masagip ang mga bihag, pinasabog ang kanilang extraction zone. 5 sa kanyang kasamahan ang namatay. Isa lamang ang nakaligtas, siya. Isang lihim na ipinangako niyang hindi na muling babalikan. Kaya't nang tumating ang liham ng anak, nakita niya ang oportunidad, hindi lamang para kay Elena, kundi para sa sarili niya na makalayo sa anino ng nakaraan. "Papa, kaya natin to. Hindi ko man alam lahat ng pinagdaanan mo, pero gusto kong makita kang masaya rin." Ani Elena, nilapitan at hinawakan ang kamay ng ama. Mumiti si Andres, bihira sa kanya iyon. Basta't buo tayong dalawa, kaya natin kahit saan tayo mapunta. Ilang buwan ang lumipas at naayos ang lahat ng dokumento. Sa tulong ng sponsor program ng eskwelahan at sa taunting ipon mula sa pagiging technician ni Andres sa isang military surplus shop, nakalipad sila patungong Amerika. Ngunit hindi ito isang marangyang paglipad. Economy class, 2 maleta lang at isang bukas na kinabukasang walang kasiguruhan. Pagdating nila sa Los Angeles, masalubong sa kanila ang lamig, hindi lang dahil sa klima, kundi pati na rin sa mga tingin ng mga tao. Tumulay sila sa isang low-cost apartment sa may East Hollywood, malapit sa isang paaralan kung saan nag-aaral din ang ilang international students. Maliit ang lugar, may sirang gripo at may amoy na laging parang luma ang sahig, ngunit para kina Andres at Elena, sapat na ito para sa panibagong simula. "Papa, ayos lang to ha, huwag mo nang isipin kung maliit o magulo." Ani Elena habang inaayos ang kanyang mga libro. "Hindi ito ang unang beses na nagsimula ako sa wala," sagot ni Andres habang inaasinta ang kisame na may tagas. Habang pinagmamasdan ni Elena ang lungsod sa bintana, tanong niya, "Pa, naging sundalo ka talaga noon, di ba?" Napalingon si Andres. "Sundalo lang, walang ibang mahalaga."
Ngunit alam ni Elena, may higit pa ron. Minsan sa gabi, naririnig niya ang ama na parang nakikipag-usap sa sarili habang nananaginip. Minsan bigla na lang itong bumabangon at tila naghahanap ng baril sa ilalim ng kama. Bakit laging alerto si Papa? Tanong niya sa sarili. Pero hindi siya nagtatanong. Hindi pa ngayon. At sa mga sumunod na araw, habang si Elena ay naghahanda na sa bagong eskwelahan, si Andres naman ay muling pinag-iisipan kung kaya niyang bitawan ang nakaraan. Ngunit ang mundo, minsan, ay may paraang ipaalala sa iyo ang lahat ng gusto mong kalimutan. Sa ilalim ng bagong langit ng Amerika, hindi alam ni Elena na ang kasaysayan ng kanyang ama ay unti-unting mabubuhay muli at ang pagkatao niyan Pilipina na sa simula ay kanyang ikinagagalak ay magiging dahilan upang siya'y husgahan, pagtawanan at saktan. Ngunit ang gabing iyon, habang magkatabi silang kumakain ng adobong baboy, ay isang paalala na sa puso ng isang amang handang mamatay para sa anak niya ay naroroon ang tahimik na pangakong hindi ka nila kayang saktan, hindi habang ako ang ama mo. Ang unang umaga ni Elena sa bagong bansa ay puno ng halo-halong emosyon, pag-asa, kaba at pangarap. Sa maliit nilang apartment, habang humihigop siyang mainit na tsokolate, nagawa pa ni Andres gamit ang dala nilang tableya mula Cavite. Tahimik lang silang mag-ama. Tulad ng dati, iisa lang ang tanong sa kanyang isip. Paano kaya ako tatanggapin sa bagong mundong ito? Matapos ang ilang araw ng pagsasaayos ng enrollment, dumating na rin ang unang araw ng pasukan ni Elena sa isang public high school sa downtown Los Angeles. Hindi ito exclusive school, ngunit kilala ito sa dami ng mga estudyanteng may iba't ibang lahi, Mexican-American, Korean-American at mga African-American. Ngunit kahit pa ganon ang halo, halatang may hierarchy. Ang mga puti pa rin ang nangingibabaw. Papa, hindi ko alam kung handa ako. Mahina niyang sabi habang inaayos ang kanyang buhok sa salamin. Suot niya ang simple ngunit malinis na blusa at jeans at ang lumang backpack na pinag-ipunan pa nila noon sa Cavite. Ang importante, hindi mo kailanman itatago kung sino ka. Mahinahong sagot ni Andres habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo. Tila isang tatay na pilit itinatago ang kaba sa dibdib. Mas gugustuhin ko sanang hindi nila mapansin na isa akong foreigner. Ang dugo mo, Elena, ay may tapang. Huwag mong ikahiyayan, tumanggo si Elena. Ngunit pagdating sa harap ng school gate, tila may nakasakal sa kanyang lalamunan. Tumigil siya sandali, pinanood ang mga estudyanteng may kanya-kanyang grupo, nagtatawanan, naglalakad na parang sanay na sanay sa lugar. May mga naka-AirPods, may mga naka-crop top, may iba pang nagsusubok ipakita ang yaman ng kanilang pamilya sa mamahaling gamit. Pagpasok niya sa homeroom, agad siyang tinapunan ng tingin ng ilan. Hindi naman hostile, pero halatang may tanong ang mga mata nila. Sa likod siya umupo, iniwasang mapansin. Ngunit kahit hindi siya nagsasalita, narinig agad ang kanyang accent nang batiin siya ng guro. "Good morning, Elena, right?" Sabi ng teacher habang pinapakilala siya. "Yes po, yes ma'am," sagot niya at mabilis na bumalik sa upuan. Narinig niya ang babulong na tawanan sa harap. "Did she just say po?" Sabay bulong ni Jessica, ang captain ng cheerleading team, sa katabing si Tiffany. Pareho silang naka-blonde highlights at may ngiting tila laging may sinasabi. Totally FOB, sapat ni Caleb, ang quarterback ng varsity team. Fresh off the boat. Napayuko si Elena. Gusto niyang bawiin ang sinabi. Gusto niyang mawala ang kanyang accent, ang kanyang pagkatao. Ngunit pinilit niyang umiti, bagamat pilit, at itinuloy ang araw. Sa kafeterya, mas lalo siyang naging awkward. Nagbaon siya ng adobo sa termos. Inaasahang makakain ng maayos sa isang sulok. Ngunit habang pinagbubuksan niya ito, napansin niya ang amoy at ganun din ang reaksyon ng nasa paligid. "Oh my God, what is that smell?" Sigaw ni Jessica, kunwaring nagtatakip ng ilong. "Looks like dog food," sabay tawa ni Caleb. "Or worse, cat puke." Tumigil si Elena sa pagsubo. Dahan-dahan niyang isinara ang thermos at ibanilik sa bag. Hindi na siya nagsalita. Tumayo na lang at lumabas ng kafeteriya.
Wala siyang kinain buong tanghali. Pagka-uwi, sinikap niyang itago ang lungkot. Ngunit pansin agad ni Andres ang pamumutla at ang hindi nauubos na baon. "Hindi ka ba kumain?" Tanong nito habang inaayos ang kutsara sa mesa. "Busog pa ako, Papa. Kumain ako sa cafeteria." Sagot niya, pilit na ngumiti. Hindi na nag-usisa si Andres, ngunit hindi rin siya nagpakita ng emosyon. Sanay na siya sa ganitong tahimik na pakikibaka. Ngunit sa puso niya, nararamdaman niya ang unti-unting pagbitak ng tiwala ni Elena sa mundong pinangarap niyang paglipatan nila. Kinabukasan, muli na namang hinarap ni Elena ang eskwelahan. Habang naglalakad siya sa hallway, naramdaman niyang sinusundan siya ng mga mata. May mga estudyanteng bumubulong, may mga nakatingin lang, at may mga pasimpleng kumukuha ng litrato sa kanya habang pinalilibutan ng emojing tumatawa sa Snapchat. Muli, pinili niyang manahimik. Hindi siya lumaban. Hindi siya sumigaw. Umupo lang siya sa dulo ng silid sa klase nilang biology. Ngunit habang tinatalakay ng guro ang paksa tungkol sa genetic traits, bigla siyang tinawag upang magpaliwanag ng isang term. "Elena, could you give an example of a recessive trait?" Napatayo siya at kahit nanginginig, sinubukan niyang magpaliwanag. Example po. The example is blue eyes. Kasi it needs both copies of gene to appear." Muli tawanan. "Nice accent," sabi ni Caleb. "You're like Dora the Explorer's cousin." Namula si Elena, ngunit hindi siya umiyak. Hindi siya tumakbo palabas. Umupo siya, tahimik, at pinilit tapusin ang buong araw. Pag-uwi niya, binuksan niya ang laptop at nagsimulang magsulat. Hindi sa diary, kundi sa isang private blog na pinangalanan niyang Filipina in the Fog. Doon niya inilagay ang lahat, ang unang araw sa paaralan, ang amoy ng adobo, ang mga titig ng mga kaklase, at ang tahimik niyang pangarap na sana balang araw mapansin siyang hindi dahil sa kanyang lahi, kundi sa kanyang kakayahan. Hindi niya alam na sa oras ding iyon, habang tahimik siyang nagtatype, si Andres ay palihim na nagmamasid mula sa pintuan. Hindi niya pinakikialaman ang anak, ngunit sa isang iglap ng katahimikan, nakita niya ang pamumuo ng luha sa mata ni Elena. At doon, sa lalim ng kanyang dibdib, muling nabuhay ang katauhan niya bilang sundalo. Hindi para lumaban gamit ang armas, kundi para protektahan ang tanging taong mahal niya sa paraang hindi alam ng mundong ginagalawan nila. Sa pagdaan ng mga linggo, tila lalo lamang lumalalim ang hiwa ng diskriminasyon sa puso ni Elena. Hindi na ito basta biro o pasimpleng pagtawa. Unti-unti nang nagiging tahasan ang panlilibak, at ang bawat araw sa eskwelahan ay tila isang laban na hindi niya pinasok ngunit pinilit niyang tapusin. Isang umaga, habang papasok sa biology class, naramdaman niyang kakaiba ang mga tingin ng mga kaklase. Mas malisyoso, mas puno ng paghuhusga. Nang makaupo siya sa kanyang upuan, biglang may buminisnis sa likod niya. "Hey, did you guys see it already?" Mahinang sabi ni Tiffany sa grupo nila Jessica. "Yeah, it's all over Snap," sagot ni Caleb, may hawak pang cellphone. "She eats rice with her hands like a cave woman." Gulat si Elena. Agad niyang binuksan ang kanyang phone at doon niya nakita ang video. Isang kuha noong lunch break habang kumakain siya ng baon na adobo at sinubo gamit ang kanyang kamay matapos mapigtas ang kanyang tinidor. Ang caption sa video, "Primitive Filipino Behavior in Wild Habitat." May emojis na tumatawa, umiiyak sa tawa, at caption na #PhobeChronicles. Hindi siya agad nakagalaw. Sa utak niya ay gumugulong ang kahihiyan, ang galit at ang kawalang laban. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya tumayo. Tahimik siyang lumabas ng classroom habang tuloy-tuloy ang tawanan sa loob. Sa likod ng paaralan, may maliit na garden area na halos hindi pinupuntahan ng mga estudyante. Doon siya nagtungo, nagtago sa pagitan ng mga halaman at mabababang puno. Doon siya unang umiyak ng malakas sa buong pananatili niya sa Amerika. Bakit ganito? Bakit parang kasalanan kong maging ako? Mahina niyang bulong habang pinupunasan ang luha. Hindi niya alam kung gaano siya katagal doon. Ngunit sa likod ng kanyang pag-iyak, may narinig siyang papalapit na yabag. Isang binatilyo, maitim ang balat,
payat ngunit matangkad at nakasuot ng hoodie na kupas. Hey, mahina nitong sabi. You okay? Tumango lang si Elena, bagamat halatang hindi. I saw the video. It was messed up. Real messed up. Dagdag ng binatilyo. Hindi agad sumagot si Elena. Hindi niya kilala ang kausap. Pero ang tono nito, hindi nakakataas, hindi mapanghusga. Tunog ng isa ring sugatang kaluluwa. I'm Malik. I sit 3 rows in front of you in world history. Pakilala nito. Elena, sagot niya. You probably know me already. From Snap. Ha! Mapait na tawa ni Malik. Screw those guys. They made one of me too. Back when I was new. Called me Ebola Boy. Just cause I came from Nigeria. Doon nagsimulang mabuo ang isang munting koneksyon. Wala pang tawanan, wala pang kumpiyansa. Ngunit may tiwala at minsang tiwala kahit gaano kaliit ay sapat na upang itawid ang isang araw. Kinagabihan, tila walang nangyari sa hapunan sa kanilang apartment. Si Andres ay tahimik pa rin, gaya ng nakasanayan. Si Elena, bagamat may luhang naiwan sa mga mata, ay ngumiti habang inilalapag ang pinggan sa mesa. Gutom na gutom ako pa, anya. May bago kang kaibigan? Tanong ni Andres nang hindi tumitingin habang iniabot ang kanin. Napatigil si Elena. Paanong halata sa galaw mo? Parang may nabawas sa bigat mo ngayong gabi. Ngumiti si Elena. Oo, si Malik. Tahimik din, parang ikaw. Napangiti rin si Andres kahit hindi nakita ni Elena. Ngunit sa loob ng ama, may ibang tahimik na apoy ang nagsisimula ng bumaga. Hindi siya mangmang sa nangyayari. Alam niyang may kinikimkim ang anak. Ngunit alam din niyang hindi niya pwedeng unahan si Elena sa paglalabas ng sakit. Ang susi ay tiwala at oras. Kinabukasan, sinubukan ni Elena pumasok muli ng may konting lakas ng loob. Ngunit sa loob ng homeroom, muli na namang bumalot ang panglalait. Sa araw na yon, itinuloy pa ng grupo ni na Jessica ang pambabastos sa kanya. Ngunit ngayon, sa mas tahasang paraan, habang abala ang guro sa pagsusulat sa whiteboard, may ibinato si Caleb sa upuan ni Elena. Isang papel, may sulat, maybe your dad taught you how to eat monkeys too? Hindi na siya nakatiis. Kumayo si Elena, pinunit ang papel at binigkas. Why do you always do this? What did I ever do to you? Tahimik ang buong klase. You all laugh but none of you even know me. I came here to learn. I didn't come here to be your joke. Hindi agad nakareact ang mga estudyante. Maging ang guro ay tila hindi alam kung ano ang sasabihin. Tumayo ito, sinubukan kontrolin ang sitwasyon, ngunit halatang nabigla sa lakas ng loob na ipinakian ni Elena. Pag-uwi niya, kasabay ng paglalim ng gabi, nagdesisyon siyang ibuhos ang lahat sa kanyang blog. Sa Filipina in the Fog, isinulat niya ang buong karanasan, ang video, ang papel, at ang paninindigan niyang hindi na muling tatahimik. I am not just your easy target, isinulat niya. I have a name, I have a family, and I carry a culture with pride, no matter how much you laugh at it. Kinabukasan, bago pa man siya makapasok sa klase, may nakasalubong siyang isang guro mula sa ibang department. Elena, was that your blog post? Tanong nito. Nagulat siya. Yes, why? It was powerful. I shared it with the counseling office. You should talk to someone. At doon niya napagtanto na kahit paano may mga nakikinig, na kahit sa gitna ng katahimikan ng kanyang laban, may mga matang nakakakita at pusong handang umunawa. Ngunit hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng syudad, habang siya ay natutulog, si Andres ay tahimik na kinakalabit ang isang lumang kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, may nafatagong baril, lumang ID at isang listahan ng mga contact. Tinapik niya ang isang pangalan. Hindi pa ngayon, pero kung kinakailangan, handa siya. Tahimik siyang ama. Oo, pero hindi ibig sabihin ay hindi siya nanunood. At higit sa lahat, hindi siya papayag na ang anak niyang si Elena ay muling masaktan nang hindi niya alam ng buong buo kung sino ang dapat managot. Lumipas ang mga araw, ngunit ang sugat sa kalooban ni Elena ay hindi pa rin tuluyang naghihilom. Gaya ng isang pilat, dala pa rin niya ang bigat ng kahapon. Ngunit sa halip na ilubog ang sarili sa takot, unti-unti niyang pinagpasyahang lumaban. Hindi sa paraang marahas, hindi rin sa paraang kagaya ng inaasahan ng mga nang-aapi sa kanya. Sa halip,
sa sarili niyang paraan, sa paraang tahimik, matatag, at may dunong. Isang Lunes ng umaga, dumiretso si Elena sa tanggapan ng Science Club. Mahinahon siyang kumatok at pumasok sa silid kung saan ilang mga estudyanteng Amerikano at Asian American ang abala sa kanya-kanilang mga eksperimento. Lumingon sa kanya si Miss Howard, ang panilang advisor, isang matandang babae na may malamig na tinig, ngunit masigasig sa siyensya. "Oh, the new girl, Elena, right?" Bati ni Miss Howard, habang pinupunasan ang kanyang salamin. "Opo, yes ma'am. I'd like to join the science club," sagot ni Elena. Tumango ang guro. "We're working on the inter-school robotics competition. Do you have experience?" "Not really, but I learn fast," sagot niya, tapat ngunit buo ang loob. Ilang estudyante ang napatingin. Isa sa kanila, si Derek, anak ng assistant principal, ay nagpakita ng pagkainis sa bagong dating. "Why are we letting a newbie join this late in the game? We've been prepping for months," reklamo nito. "I'm not here to take over," sagot ni Elena. "I just want to help and learn." Tahimik si Miss Howard, saka tumango. "Let her stay. We could use another hand for documentation." Sa loob ng 2 linggo, pinakita ni Elena ang husay sa pag-oorganisa ng notes, pag-analyze ng circuit designs, at sa pagsasalin ng ideya ng grupo sa malinaw na presentasyon. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin siya ligtas sa tahimik na pangungutya ni Derek. "Hey, Elena, can you fetch me some coffee? You're pretty good at being invisible." Sabay tawa niya, habang ang iba'y umiiwas na lang tumawa, ngunit halatang natutuwa. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumayo siya. Kinuha ang circuit board na naiwan ni Derek at tahimik na inayos ang wiring nito na maling-mali. Nang bumalik si Derek, gumana ito ng maayos. "Who fixed this?" tanong niya. "Must be magic," simplong sagot ni Elena at ngumiti. Hindi na siya muling pinagtawanan sa laboratory. Sa kabila ng tagumpay sa Science Club, wala pa ring tumatagal na kaibigan si Elena maliban kay Malik. Nagkikita sila tuwing lunch break sa lilim ng puno sa likod ng library. Doon nila pinag-uusapan ang kanilang parehong karanasan sa diskriminasyon, ang kalungkutan ng pagiging ibang lahi sa mundong Amerikano. "Minsan iniisip ko, Malik, kung bumalik kaya ako sa Pilipinas, mas magiging masaya ba ako?" tanong ni Elena isang araw. "Maybe," sagot ni Malik. "Pero maybe not. Racism's everywhere. It just wears different masks." Napaisip si Elena, pero bakit kahit wala akong ginagawang masama, sila pa rin ang galit? "'Cause people fear what they don't understand," ani Malik. "And you're strong enough to make them nervous." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elena na may halaga pala ang paninindigan, kahit gaano ito kaliit. At habang patuloy siyang nagsusulat sa kanyang blog, mas dumami ang mga mambabasa nito, hindi lamang mula sa eskwelahan, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng lungsod. Isang gabi, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang college student sa New York. "Hi Elena, I found your blog through a friend. I'm Korean-American and I relate so much. You're braver than you think." Ngunit sa kabila ng mga maliit na tagumpay na ito, hindi pa rin niya masabi sa kanyang ama ang lahat. Tuwing tatanungin ni Andres kung kamusta siya, iisa lang ang sagot ni Elena, "Ayos lang ako, Papa." Sa likod ng mga salitang iyon, tinatago niya ang takot na baka pag nalaman ng ama ang lahat, ito'y muling babalik sa dati nitong pagkatao, ang lalaking tumatakbo sa anino ng kanyang nakaraan. Alam niyang si Andres ay mapagmatyag, ngunit pilit nitong ginagampanan ang papel ng isang ordinaryong ama. Kahit sa likod nito'y may tanong, may hinala, at may pangamba. Isang gabi, habang naghuhugas ng pinggan, nagtanong si Andres, "Elena, may problema ba sa school?" Napatingin si Elena, "Wala naman po. Bakit niyo natanong?" "Parang may binubuhat ka na hindi mo sinasabi," sagot ni Andres. "Hindi mo kailangang itago." Sandaling natahimik si Elena. Gusto niyang magsabi, gusto niyang ibuhos ang lahat. Ngunit sa halip, ngumiti siya. "Okay lang ako pa, promise." Hindi na siya kinulit ng ama. Ngunit sa gabing iyon, habang tulog si Elena, binuksan ni Andres ang lumang laptop niya at nakita ang blog na "Filipina in the Fog." Hindi niya inopen.
Ngunit nabasa niyang ilang headers. They laughed at my hands. The paper said I eat monkeys. I am not your punchline. Hindi niya kailangan basahin pa ang buong laman. Sa puso niya, alam na niya ang kwento. At sa katahimikang iyon, nagdesisyon siyang hindi na basta manunood na lang. Kinabukasan, habang inaayos ang gamit ni Elena, napansin niyang may isinuksok sa kanyang bag ang ama. Isang maliit na notebook na may sulat sa loob. Observe, listen, learn. You are stronger than silence. Hindi agad naintindihan ni Elena ang ibig sabihin nito. Ngunit nang sumunod na araw, sinimulan niyang gawin iyon. Sa bawat pagtapak sa paaralan, hindi na lamang siya tahimik na biktima. Nagsimula siyang magdala ng maliit na voice recorder sa bulsa. Tuwing may magsasalita ng masama sa kanya, marahan niya itong pinipindot. Sinimulan din niyang sulatin sa notebook ang mga eksaktong salita, petsa at oras ng insidente. Hindi siya nagsusumbong, hindi siya lumalaban sa gulo. Ngunit unti-unti, nagtitipon siya ng ebidensya, hindi para gumanti, kundi para ipakita na hindi siya bulag, hindi siya pipi, at hindi siya patay. At sa mga mata ng kanyang ama, sa bawat umagang si Elena ay mas tahimik ngunit mas buo, mas alerto at mas matatag. Doon niya nakita na ang batang babae na dating binubuhat niya sa balikat ay isa ng babaeng natututo, hindi lang ng karunungan, kundi ng tapang na walang sigaw. Ang tahimik na laban ay hindi laging nauuwi sa malalakas na eksena. Minsan, ito'y nagsisimula sa simpleng pagkawak sa sarili, sa hindi paglayo sa sarili mong pagkatao at sa pagpiling hindi mawala sa gulo, kundi magpakatalino sa gitna nito. Hindi alam ni Elena na habang siya'y naputong lumaban sa katahimikan, may mas malalim pang katahimikan ang mas maagang gumising sa kanyang paligid. Ang kanyang ama, si Andres San Gabriel, ay tahimik ring lumalaban sa sarili niyang paraan. Isang laban na hindi kailanman nawala, isang laban sa pagitan ng pangakong iniwan na ang madilim na mundo, at ang instinktong protektahan ang tanging mahal niya sa buhay. Isang Sabado ng hapon habang abala si Elena sa paggawa ng science report, napagpasyahan niyang bumaba sa garahe upang maghanap ng ekstrang notebook. Hindi na siya sanay bumaba roon. Karaniwang si Andres lang ang pumupunta, lalo't doon niya nilalagay ang mga lumang gamit nila mula sa Pilipinas. Pagbukas ng ilaw, sinalubong siya ng alikabok at amoy ng lumang kahoy. Sa sulok ng istante, may nakapadong na lumang kahon na kahoy na may ukit na SG, mga inisyal ng kanilang apelyido. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Nakita niya ang ilang military patches, isang lumang dog tag na may pangalan ng kanyang ama, ilang sulat na may logo ng Philippine Army, at isang lumang larawan ng grupo ng sundalo. Nakasuot ng tactical gear, lahat seryoso ang tingin sa kamera. Sa gitna, si Andres, halos hindi niya makilala. Mas payat, mas brusko, may matang tila alamang panganib. Nakapaloob din sa kahon ang isang maliit na baril na balot ng itim na tela, may serial number na partially filed off. Napaatras siya, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkabigla. "Papa," mahina niyang tawag habang tinatakpan ang kahon. Pag-akyat niya, nasalubong niya ang ama sa kusina. Kakapasok pa lang mula sa labas. "Bakit pawisan ka, anak?" tanong ni Andres. "Ano yung kahon sa garahe, Papa?" Diretsyong tanong ni Elena. Tumigil si Andres, tahimik, ngunit sa tingin niya, alam niyang hindi na panahon para magtago. Minsan, hindi mo pwedeng bitawan ang lahat ng bagay, kahit pa gustuhin mong iwan ang nakaraan. Sagot ng ama habang umupo sa silya. "Galing ka sa military, di ba? Pero hindi mo pa ikinwento ng buo. Bakit may baril doon?" Napatingin si Andres sa bintana. "May mga misyon kaming hindi pwedeng ilathala. May mga kaibigan akong hindi na umuwi. Isa ako sa iilang nakaligtas. Kaya ako umalis. Hindi dahil duwag ako, kundi dahil ayokong ikaw ang magbayad ng mga kasalanang hindi mo naman kasali." "May kinalaman ba yan sa liham na dumating bago tayo umalis ng Cavite?" tanong ni Elena. Ngayoy mas seryoso ang tono. Napangiti si Andres. Hindi ng galak, kundi ng pagkilala na hindi na bata ang kaharap niya. "Oo, hinahanap nila ako. May mga taong gusto akong gamitin. May mga taong gusto akong patahimikin.
Pareho silang delikado. Tumango si Elena. Kaya pala, kahit kailan, hindi ka natutulog ng mahimbing. Hindi sumagot si Andres. Ngunit sa mga mata niya, alam ni Elena na iyon na ang kanyang buong kumpirmasyon. Kinabukasan, dumaan ang araw na parang normal. Ngunit isang gabi, habang natutulog si Elena, may narinig siyang malalim na yabag. Hindi sa labas, sa loob mismo ng bahay. Bumangon siya, dahan-dahang lumabas ng kwarto at nakita sa gilid ng bintana ang anino ng kanyang ama. Nakaitim ang damit, may backpack sa likod at may hawak na tila communication device. "Papa?" tawag niya. Lumingon si Andres. "Saglit lamang. Matulog ka na. Saglit lang ako." "San ka pupunta?" tanong ni Elena. Ramdam ang kaba. "May kailangan lang tingnan. Hindi ako magtatagal." "Hindi mo ako niloloko, di ba?" Tumingin si Andres sa anak at lumapit. "Elena, hindi lahat ng laban dapat ipaalam. Pero kapag may bantang parating, huli na ang paghingi ng permiso." Hindi na siya sumagot. Hindi rin siya humarang. Ngunit hindi rin siya bumalik sa kama. Mula sa bintana, nakita niyang sumakay si Andres sa isang lumang pickup na walang plaka sa harap. Mula roon, hindi na siya bumalik hanggang umaga. Nang sumunod na araw, naging usap-usapan sa komunidad ang isang attempted break-in sa bahay ng isang local businessman na kilalang racist. Hindi raw natuloy ang pagnanakaw, ngunit nakita sa CCTV ang isang lalaking nakahood, may dalang unknown device na tila pang-hack sa security system. Ang sabi ng pulis, mukhang hindi daw ordinaryong magnanakaw. Sabi ng kapitbahay nilang si Mrs. Langston habang nagkukwento sa hallway ng apartment. "Bakit?" tanong ni Elena, nakikinig mula sa gilid. "Oh, kasi yung alarm system nila, high-end daw. Hindi naman basta-basta mapasok, pero bigla raw nag-o-offline. Parang may marunong sa tech." Tahimik si Elena. Sa utak niya ay sumasagi ang imahe ng kanyang ama. Nakayuko habang hawak ang isang maliit na device, ilang gabi na ang nakalipas. Pag-uwi ng bahay, tahimik pa rin si Andres. Wala siyang binanggit. Wala ring itinanong si Elena. Ngunit may isang bagay ang malinaw. Matapos ang gabing iyon, si Mr. Carlson, ang ama ni Caleb na isa sa pinakamasugid na nambabastos kay Elena, ay biglang tumigil sa pangangampanya laban sa mga international students. Naglabas pa ito ng pahayag sa school board na dapat ay palakasin ang diversity programs ng paaralan. Maging si Caleb ay hindi na ulit ng asar sa kanya. Bagkus, isang araw, bigla siyang tinabihan nito sa cafeteria. "You know, your country's food doesn't smell that bad," sabi nito, sabay ngiti. "I had lumpia last weekend. Not bad." Hindi na lang siya sumagot. Ngunit sa loob niya, alam niyang may nangyaring hindi niya kailanman mauunawaan ng buo. Habang sinusulat ni Elena ang bagong blog post niya noong gabing iyon, may ibinulong siya sa sarili. May mga laban pa lang hindi kailangang sigawan. May mga pagkilos na hindi kailangang ipagmalaki. At minsan, ang pinakatahimik na tao, pinakamapanganib. At sa kabilang bahagi ng apartment, habang pinupunasan ni Andres ang lenses ng isang lumang binoculars, may ngipi sa labi nito. Kundi ng isang ama na alam ang kanyang papel sa mundo, isang aninong laging nasa gilid, ngunit laging naroroon kapag kinakailangan. Sa kabila ng unti-unting katahimikan sa mga panlabas na pag-atake, hindi pa rin tuluyang natigil ang karanasan ni Elena sa pang-aalipusta. Kung paanong ang ilang mga halimaw ay natutong maging mas tahimik, ang ilan namay naging mas tuso, mas matalas ang pangil at mas mapanlinlang ang anyo. At sa mga sumunod na linggo, mararamdaman ni Elena na ang giyera laban sa kanya ay lumalalim. Hindi na lang ito basta pambabastos, kundi isang sistematikong pagwasak sa kanyang tiwala sa sarili. Isang Miyerkules ng hapon, sa PE class nila, napansin niyang ang mga gamit niya ay hiwalay sa pile ng mga damit ng buong klase. Ang kanyang gym clothes ay naka-fold, ngunit may kakaibang amoy. Nang buksan niya ito, sumalubong sa kanya ang matapang na asim, gatas na panis, at ang puting mantsa na nagsimula ng umitim sa damit. Biglang nagtawanan ang ilan sa mga estudyante. "Oh my God, what's that smell?" sigaw ni Tiffany
habang kunwaring nagtatakip ng ilong. Oh shoot, maybe her lunch exploded. Sabat ni Caleb. Or maybe it's some weird Filipino ritual? Hindi na nagdalawang isip si Elena. Sa harap ng buong klase, imihagis niya ang damit sa sahig. Tama na, mariin niyang sabi. Nanginginig ang boses, ngunit malinaw ang galit. Just leave me alone. I'm here to study, not to entertain your shallow jokes. Tahimik ang buong klase. Pati ang PE teacher ay nabigla, lalo't hindi ito sanay na makitang umuusbong ang isang tahimik na estudyante sa ganitong paraan. Pagkatapos ng klase, tinawag siya ng guidance counselor. Nakaupo si Elena sa loob ng opisina, nakaharap kay Mrs. Brayton, isang babaeng nasa edad 50, nakasalamin at may palaging plastik na ngiti. Elena, we're here to help, but we've received concerns about your outburst earlier. Panimula ni Mrs. Brayton. Napanganga si Elena. So you're not going to talk about what they did to me? About how they spoiled my clothes? We have no proof and no one came forward. Sagot ni Mrs. Brayton. We just want to make sure this doesn't happen again. From you. Hindi na siya sumagot. Sa halip, pinisil niya ang hawak niyang ballpen at sabay ang pagpuno ng dibdib ng panggibigil at pagkabigo. Sa bahay, hindi agad siya kumibo. Ngunit nakita ni Andres ang pagkapundi ng anak. Elena, mahinahong sabi niya habang nilalapag ang ginisang monggo sa mesa. Ano na naman ang nangyari? Hindi agad sumagot si Elena. Ngunit kalaunan, ibinuhos niya lahat. Nilagyan nila ng panis na gatas yung PE uniform ko. At imbes na sila ang pagsabihan, ako pa ang tinawag sa guidance office. Tahimik si Andres, ngunit sa kanyang mga mata, may kilatis na hindi na basta pag-unawa. Isa na itong pagbilang sa loob ng isip, pag-aaral ng galaw, at paglalagay ng mental mark sa bawat taong nanakit sa anak niya. Gusto ko nang umuwi pa, mahinang sabi ni Elena. Ayoko na rito. Paulit-ulit, kahit anong gawin ko, mali pa rin ako sa paningin nila. Lumapit si Andres, tumabi sa anak at hinawakan ang kamay nito. Kung papayag kang turuan kita, turuan sa paraang hindi lang panlaban kundi paninindigan, handa ako. Nagtaas ng kilay si Elena. Paano po? Hindi kita tuturuan gumampi gamit ang dahas. Pero tuturuan kitang magbasa ng tao, magbasa ng sitwasyon, hindi para manakit, kundi para hindi ka na kailanman maloo, mapahiya o malugmok. Mula noon, nagsimula ang kanilang bagong ugnayan. Hindi ito gaya ng ama-anak na tahimik lang sa hapagkainan. Sa mga sumunod na linggo, tuwing gabi, tinuturuan ni Andres si Elena sa simpleng analysis kung paano pansinin ang kilos ng mga tao, paano alamin kung kailan nagsisinungaling, at kung paanong sa pamamagitan lamang ng pakikinig at pagmamasid, malalaman mo na kung anong susunod na gagawin ng isang tao. Paano mo malalaman kung may plano silang masama? Tanong ni Elena minsang gabi habang nasa sala sila. Body language, kung saan nakatingin ang mata, kung paano nila bitbitin ang sarili kapag may tinatago. At pinakaimportante, kung paano sila magbago ng tono kapag kaharap na ang authority. Hindi nagtagal, tinuruan rin siya ni Andres ng basic self-defense. Hindi marahas, hindi para manakit, kundi para makaiwas. Krav Maga, disarming techniques, footwork, mga teknikong gamit ng mga tauhan sa seguridad. Anak, kapag hawak nila ang braso mo, hindi mo kailangang maging mas malaki para makatakas. Gamitin mo ang pulso. Huwag kang kabahan, huwag kang mag-freeze. Sa unay duda si Elena. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang nararamdaman ang lakas. Hindi sa katawan kundi sa loob. At ang lakas na iyon ang siyang bumawi ng kanyang kumpiyansa. Sa eskwelahan, hindi na siya kagaya ng dati. Mas alerto siya ngayon. Kapag narinig niyang binubulungan siya, mabilis ang kanyang reflex na pakinggan ng maigi. Nang mapansin niyang nagplaplano ng panibagong paninira sina Tiffany at Caleb, sinadyang umupo siya malapit sa kanila sa library at naglagay ng voice recorder sa bulsa. Nang araw na iyon, nahuli niya ang buong plano. Itatapon daw nila ang science project ni Elena sa basurahan sa lab at sisisiin siya sa pagsabog ng circuit sa school demo. Kinagabihan, tahimik niyang ipinasa ang recording sa advisor ng science club, si Miss Howard. The next day,
Walang seremonyang tinanggal sina Tiffany at Caleb sa team. Walang nagpapaliwanag, walang nagtanong. Pero sa loob-loob ni Elena, alam niyang ito ang bunga ng pagiging handa. At higit sa lahat, pagiging matatag. At sa bahay, habang si Andres ay naglilinis ng lumang Swiss knife sa garahe, lumapit si Elena, bit-bit ang notebook na pinuno niya ng mga obserbasyon. Pa, Ania, natututo na ako. Ngumiti si Andres. Hindi ko tinuruan ang anak ko para maging katulad ko. Tinuruan kita para mas higitan mo ako. At nakikita ko na, unti-unti nagagawa mo na yon. Sa katahimikan ng gabing iyon, walang nagsisigawan, walang drama, ngunit sa pagitan ng mag-ama, may bumuo ng bagong lakas. Ang dating batang umiiyak sa harap ng locker ay ngayoy may paninindigan. At ang dating sundalong may takot sa kanyang nakaraan ay ngayoy muling lumalaban, hindi para sa sarili, kundi para sa hinaharap ng anak niyang babae. Bagamat bumabawi na si Elena sa sarili, nananatili pa rin ang pangamba. Hindi agad nawawala ang takot kahit ilang ulit na siyang lumusong sa gyera ng mga salita at tingin. Ngunit ang pinakaiba ngayon, hindi na siya pumapasok sa paaralan na tila walang armas. Bit-bit na niya ang lakas mula sa ama. Laas na hindi sumisigaw, hindi nananakit. Ngunit mulat sa panganib at alam kung kailan kakalma at kailan titindig. Tuwing gabi, habang tahimik ang buong gusali ng kanilang apartment, lumalabas si Elena sa lumang garahe kung saan inihahanda ni Andres ang isa na namang sesyon. Hindi ito training gaya ng sa pelikula. Wala silang full gear, walang dramatic montage. Minsan simpleng mga tanong lang mula sa ama habang hawak ang chessboard. Minsan naman, scenario analysis gamit ang mga newspaper clippings at actual CCTV footage ng mga insidente ng pananakit sa mga kabataan sa Amerika. Kapag may 3 tao sa hallway, lahat nakatingin sa telepono, saan ka dadaan para makaiwas sa hawak o hipuan? Tanong ni Andres habang itinuturo ang layout ng eskwelahan gamit ang papel. Dito, sa kaliwa, mas may pader. Hindi ako matutulak bigla. Sagot ni Elena. Bakit hindi kanan? May locker. Pwedeng biglang ipitin ulo ko ron. Ngumiti si Andres. Magaling. Observe, calculate. Choose the least violent path. Hindi niya dinuturuan si Elena para maging brawler. Hindi rin para maging vigilante. Ang tinuturo niya ay presence of mind. Ang kakayahang mabuhay sa isang mapanganib na lipunan na hindi lumulubog sa gulo, kundi marunong maglakad sa gilid ng apoy. Minsan, sa sala naman ang training. Si Elena ay nakapikit habang nagsasalita ang ama. Listen, anong tunog ang narinig mo sa background? Mukhang pinto ng SUV. Medyo lumang modelo. Siguro mga 2006 pataas. Anong ibig sabihin? Walang budget ang target. Mahina ang sponsor, malamang low level lang. Tumaas ang kilay ni Andres. Nakuha mo lang yan sa tunog ng pinto? Tumango si Elena. Binasa ko yung mga notes mo. Hindi mapigil ni Andres ang mapangiting pagtingin sa anak. Unti-unti, nakikita niya rito ang kinis ng kanyang training noon. Hindi sa baril, kundi sa kakayahang suriin ang galaw ng mundo. Ngunit hindi lahat ng pagsasanay ay teknikal. Sa isang linggo, isinama niya si Elena sa isang Filipino grocery sa kabilang bayan. Hindi para mamili lang, kundi para ituro ang pagbabasa ng emosyon sa crowd. Observe, buling ni Andres habang nasa pila sila sa counter. Anong nakikita mo sa lalaking yon? Sabay turo sa isang middle-aged na lalaking may hawak na sigarilyo at balingkitang babae sa gilid. Mukhang mainitin ang ulo. Yung mata niya laging naglilipat sa paligid, parang may paranoia. Good, dangerous. Hindi agad, pero hindi rin ligtas. Yan ang mga klase ng tao na hindi mo patalikuran sa isang madilim na eskinita. Pag uwi nila, may dala silang tinapay, sardinas at bagong kumpiyansa. Sa mga araw na iyon, natututo si Elena na ang lakas ay hindi laging pisikal. Minsan, ang pinakamatalinong babae sa kwarto ay ang pinakadelikado. Hindi dahil marunong siyang lumaban, kundi dahil marunong siyang umiwas nang hindi natatalo. Naging mas sistematiko na rin ang paraan niya ng pagharap sa harassment sa paaralan. Sa isang insidente kung saan pinasahan siya ng papel na may bastos na drawing sa klase, hindi siya agad nag-react. Sa halip, itinago niya ito, kinopya ang sulat kamay at isinama sa kanyang growing evidence folder na pinangalanan niyang Layer 6.
Layer 6? Anong ni Malik nang minsang makita niya ito? Layers of lies. This is level 6. Patong-patong na. Napangiti si Malik. You're not just fighting back. You're recording history. Exactly, sagot ni Elena. And one day, they'll choke on their own trail. Sa guidance office, bumalik si Elena makalipas ang ilang linggo. Hindi na siya tinawag, siya na mismo ang lumapit. Kasama ang advisor sa science club, ipiniresenta niya ang ebidensya. Voice recordings, pictures, even a partial video na nakuha mula sa isang classmate na napahiya rin dati. I'm not here to cause trouble, mahinahong pahayag ni Elena. I just want to learn in peace. But I won't be quiet anymore. Tahimik si Mrs. Brayton habang binabasa ang mga notes. This is detailed. Why didn't you bring this up before? Because people only listen when you give them proof they can't ignore. At sa pagkataong iyon, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi agad pinarusahan ng mga sangkot, ngunit pinatawag sila sa disciplinary board. May mga meeting na ginawa ang administration ukol sa campus culture and tolerance. At sa unang pagkakataong, naramdaman ni Elena na may bumaling sa kanyang direksyon, hindi upang pagtawanan, kundi upang makinig. Habang sabay silang naghuhugas ng pinggan, biniro siya ni Andres. Mas kilala ka na yata ng faculty kaysa sa principal. Hindi ko naman balak maging bida sa faculty lounge. Sabay tawa ni Elena. Pero anak, sa laban mo, wala kang sinaktan. At nayon nagsisimula ng matakot ang mga dapat matakot. Tumingin si Elena sa ama. Alam mo pa, hindi ko pa man lubos na naiintindihan lahat ng itinuturo mo. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Ano yon? Na hindi ko kailangang sigawan ang mundo para mapansin. Kailangan ko lang tumayo, tuwid ang likod, at hindi kailanman yuyuko sa kasinungalingan. Tahimik na tumango si Andres. At sa gabing iyon, sa kalmadong tunog ng dumadaloy na tubig mula sa gripo, nagsalubong ang katahimikan ng isang ama at ang bagong paninindigan ng isang anak. Isang revolusyon na isinilang sa ilalim ng mga mata ng mga hindi nakatingin. At isang laban na hindi kailangan ng armas, kundi ng isip, tapang at dangal. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagsimulang magbago ang dynamic sa campus. Hindi ito isang malakas na lindol ng pagbabago, kundi isang serye ng mga tahimik na pagyanig, mararamdaman lamang ng mga taong may pakialam. Si Elena, mula sa pagiging target ng panunuya, ay naging isang pangalang bumubulong sa takot ng ilan. Hindi dahil sa takot na pisikal, kundi takot sa katotohanan na kaya niyang ipakita ang kapangyarihan ng isang nilalait na tahimik lang dati. Isang Lunes ng umaga, habang pinapanood niya ang student forum sa kanilang school website, napansin niyang may bagong anonymous post na umuugong. May caption ito na "What your golden students really think." Kalakip ang screenshots ng private group chat nina Jessica, Tiffany at Caleb. Nandoon ang malinaw na panlalait, hindi lang kay Elena, kundi sa iba pang international students. May mga racist slur, meme edits at biro tungkol sa mga third world kids na sinabing lucky to even taste clean water. Biglang sumabog ang comment section. Gross. This is sick. Who raised these people? At sa gilid ng lahat ng iyon, isang user na may username na Silent Witness 13 ang tahimik lang na naglagay ng isang quote. You will know them by their fruits. Sa unang tingin, walang makakaalam kung sino ang nag-leak, walang malinaw na palatandaan. Ngunit sa isang sulok ng campus, sa lilim ng punong dati pinagtataguan ni Elena, ay naroon siya ngayon. Hindi na para magtago, kundi para panoorin kung paanong ang mundo ay lumalaban din kahit papaano para sa mga tulad niya. Did you do it? Tanong ni Malik habang pinapasa ang chocolate bar sa kanya. Gumiti si Elena, ngunit hindi sumagot. You're scary when you're quiet, sabi ni Malik, but I like it. Hindi nila alam, isang linggo bago pa pumutok ang post, sinadya ni Elena na i-hack ang shared account na ginagamit ng cheerleaders para sa kanilang internal scheduling. Alam niyang may isa sa kanila ang tamad gumawa ng bagong password, kaya't sinubukan niya ang pangalan ni Jessica na may birthday nito at pumasok agad. Hindi siya kumuha ng kung ano pa.
Hindi niya pinost ang kung anong fake. Pinili lamang niya ang pinakamatibay na ebidensya, screenshots ng totoo. At sa tulong ng kanyang anonymity tools na itinuro ng ama, na ipadala niya ito sa school server nang hindi siya natunton. Bunga ng pangyayari, tinanggal sina Jessica at Tiffany sa cheerleading squad habang si Caleb ay sinuspinde mula sa varsity team ng 2 linggo. Wala sa kanilang tatlo ang umamin. Lahat sila ay nagtuturo sa isa't isa pero walang mapatunayan. At si Elena, mula sa kabilang dahon ng paaralan, ay nanonood lamang habang ang mga dating makapangyarihan ay unti-unting nauupo sa sarili nilang apoy. Ngunit hindi rito nagtapos ang ganti ni Elena. Sa kanilang klase sa English Literature, ibinigay ng kanilang guro ang isang assignment. Gumawa ng personal essay tungkol sa boses ng iyong lahi. Si Elena ay hindi na tumiklop. Isinulat niya ang kwento ng kanyang pagkabata sa Cavite, kung paanong ang simpleng buhay nila ay puno ng dignidad. Ikinuwento niya kung paanong ang nanay niyang pumanaw ay nagturo sa kanyang ngumiti sa gitna ng kawalan. Ikinuwento rin niya ang sakit ng pagtapak sa isang bansang hindi katanggap dahil sa iyong kulay, accent at panlasa sa pagkain. At higit sa lahat, isinulat niya ang kwento ng kanyang tahimik na ama na ayon sa kanya ay isang taong mas piniling magtanim ng kabutihan sa dilim kaysa magyabang sa liwanag. Sa huling bahagi ng sanaysay, isinulat niya, "I carry the weight of 2 worlds, one I left behind and one that refuses to hold me, but I will not apologize for being both." Kinabukasan, tinawag siya ng guro sa faculty lounge. "Elena, can I talk to you?" Tanong ng guro habang pinipigil ang emosyon. "Your essay, it moved me. I sent it to a friend who runs a local educational blog. I hope you don't mind." Nagulat si Elena, ngunit tumango lang. "It's okay. I'm just glad someone listened." Hindi pa lumilipas ang 2 araw at nasa internet na ang buong sanaysay niya. Binasa ng daan-daang estudyante, guro at maging ilang local journalists. Isang independent writer ang nagpadala ng mensahe sa kanya sa email. "Your story resonates deeply. Thank you for writing it. I'd like to interview you." Nang sumapit ang interview, sinamahan siya ni Andres. Hindi siya nagsalita. Nasa isang tabi lang siya ng coffee shop habang si Elena ay tahimik na sinasagot ang mga tanong. "Why do you think your story is connecting with so many people?" Tanong ng interviewer. Elena looked down for a moment. "Because I didn't scream. I didn't fight back with fists. I stayed. I endured. And now I speak." Sa likod ng kafe, lihim na ngumiti si Andres. Binuksan niya ang pahayagang lokal at naroon ang headline, "Filipina Teen Speaks Out, a Story of Quiet Strength." Hindi niya ipinakita kay Elena. Tahimik niya itong itinupi at isinilid sa drawer pag-uwi. Ngunit gabi-gabi niya itong binubuklat, binabasa at binabalikan. Paalala na sa lahat ng nagawa niya sa buhay, ang pinakamatapang niyang ambag ay hindi galing sa kanyang armas, kundi sa anak niyang pinuruan niyang manindigan, tahimik man o maingay, basta totoo. Pagpasok ni Elena sa eskwela kinabukasan, may kakaiba na sa hallway. Wala nang mapanghusgang mga mata. Sa halip, may ilang estudyanteng bahagyang tumango. May ilan pang nagnipian sa kanya. Si Malik, nakaupo sa hagdan, ay nagsaludo pa ng biro. "General Elena, commanding respect." Umiling si Elena at numiti. "Hindi ako general. Isa lang akong estudyanteng sawa ng matahimik." Ngunit sa puso niya, alam niya, ang katahimikan ay hindi laging kahinaan. Minsan, ito ang pinakamatibay na sandata ng mga taong kayang tiisin ang sakit. Sapagkat sa huli, kapag ang mundo ay natutong makinig, ang boses ng isang inaapi ay kayang yumanig sa buong sistema. Dumaraan ang mga araw na tila may kaunting liwanag na bumabalot sa mundo ni Elena. Hindi na siya pinagtatawanan sa hallway. Sa tuwing babati siya sa mga guro, may mga bahagyang ngiti ng paggalang. Kahit pa hindi lahat ay biglang naging kaibigan, sapat na ang katahimikan at paggalang para sa isang tulad niya na dati tinataboy sa sariling eskwelahan. Minsan, habang naglalakad sa hallway,
may isang first-year na estudyanteng Asian American ang biglang lumapit sa kanya. Ate Elena, salamat po sa sinulat mo. Hindi na ako nahihiyang magsalita kahit iba accent ko. Mumiti siya. Hindi mo kailangang ikahiya yan. Ang accent ay kwento ng pinanggalingan, hindi dahilan para hamakin. Ngunit ang tila payapang daan ay muling ginulantang ng isang pangyayari na hindi niya inaasahan. Isang gabi, pag-uwi niya mula sa library, nadatnan niyang bukas ang pintuan ng kanilang apartment. "Papa," sigaw niya, habang marahang isinasara ang pinto. Tahimik ang paligid. Walang tugon. Naglakad siya papasok, bawat hakbang ay mabigat para bang may kinakalabusong kaba sa dibdib niya. Sa mesa, naroon ang nakahain na adobong manok. Mainit pa, may usok pa. Pero ang upuang laging inuupuan ni Andres ay walang laman. Sa counter nakapatong ang cellphone nito. At sa bintana, nakalaylay ang kurtina, sumasayaw sa hangin. Mabilis niyang kinapkap ang buong apartment. Wala roon ang kanyang ama, wala ring naiwan na sulat. Walang bakas ng pilit na pagpasok. Ngunit sa pagkakaayos ng lahat, parang umalis ito sa gitna ng isang hapunan na biglang naputol. Pagkabukas ng kanyang bag upang kunin ang charger, napansin niyang may maliit na USB flash drive na hindi kanya. Nakapaloob ito sa isang maliit na envelope, walang sulat, walang pangalan. Agad niyan sinaksak ito sa laptop. May password-protected file na may label na Tala. Hindi niya alam kung ano iyon. Ngunit ang password ay madaling hulaan. Elena dapat na igawa, ang taon ng kanyang kapanganakan. Pagkabukas ng file, isang video ang lumabas, gawa sa dashcam o bodycam. Mababa ang resolusyon, pero malinaw na may pinapakita itong compound sa loob ng lungsod. Mukhang warehouse na may bakod, mga lalaki na may itim na bonnet at mga babaeng nakakadena. Pilit na itinatago sa likod ng mga crates. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinapanood ito. Sa huling bahagi ng video, may dumaan na anino. Hindi niya agad nakita ang mukha. Ngunit sa paraan ng paggalaw, tahimik, mabilis, may bit-bit na tactical flashlight. Alam niya. "Papa," bulong niya, napapaiyak na, nais niyang itanggi. Nais niyang maniwalang hindi posibleng mapunta sa ganitong sitwasyon muli ang kanyang ama. Ngunit malalim sa kanyang puso, alam niyang si Andres ay hindi kailanman tuluyang nakabitaw sa mundo ng giyera. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa klase. Pinili niyang manatili sa apartment, tahimik na nag-iisip. Pinawagan niya ang isang kontak na ibinigay sa kanya ni Malik dati, isang kaibigan nitong anak ng isang retired FBI analyst na gumagawa ng freelance research. Pinadala niya ang video. Ilang oras lamang ang lumipas, nag-reply ang kausap. "This looks like an active trafficking ring. We've been hearing rumors about a group in East LA using small factories as front. We'll escalate. Don't go near it." Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi na niya alam kung ano ang dapat gawin. Pero isang bagay lang ang malinaw. Ang kanyang ama ay bahagi ng operasyon. At kung mali ang pagkilos niya, maaaring siya rin ang mapahamak. Sa kabila ng babala, pinili niyang magpadala ng tip sa FBI gamit ang anonymous email. Hindi na niya isinama ang pangalan ng kanyang ama. Hindi na rin siya nagbanggit ng detalye tungkol sa kanilang relasyon. Basta ang nilagay lang niya, attached is footage of a suspected trafficking ring. Location, East LA, priority high. Kinabukasan, headline sa balita, 14 women rescued in East LA trafficking raid. Unknown informant provided video lead. Halos mapasigaw siya sa tuwa, hindi dahil sa headline, kundi dahil sa caption sa isang side photo. Anonymous hero identified only as Mr. Black, seen aiding law enforcement. "Mr. Black," bulong niya. "Papa," wala sa balita ang buong pagkakakilanlan. Wala ring malinaw na larawan. Ngunit sa frame, kung saan papalabas sa madilim na kanto ang aninong may bitbit na babae sa likod, alam ni Elena, hindi ito kwento lang ng iba. Ito ay buhay ng ama niya. Tahimik, mapanganib, ngunit may paninindigan. Isang linggo ang lumipas at wala pa rin si Andres. Ngunit may dumarating na envelope sa kanilang pinto. Minsan may grocery vouchers, minsan may perang eksakto lang para sa upa. Walang pangalan, walang address ng pinanggalingan. Pero pamilyar ang pagkakalagay ng fold.
gaya ng pag-iimpake ng kanyang ama ng mga training notes niya. Minsan may text message siyang natatanggap mula sa unknown number. "Don't worry, I see you." Hindi siya natatakot, sapagkat sa bawat pagpasok niya sa paaralan, sa bawat akala ng mundo na siya ay mag-isa, alam niyang hindi totoo. Sa mga bubong, sa mga sulok ng lungsod, sa anino ng mundong hindi niya nakikita, naroroon pa rin si Andres. At sa puso ni Elena, malinaw na malinaw ang mensahe. Ang ama niyang akala ng lahat ay ordinaryo lang, ay may mas malawak na pakikibaka. At kahit hindi niya ito hawak ngayon, sapat na ang alam niyang hindi siya iniwan. Sapagkat sa bawat hakbang na kanyang tilatahak, naroroon ang aninong sumasabay, tahimik, walang bakas. Ngunit laging naroroon kapag kinakailangan. 2 linggo na ang lumipas mula nang matagpuan ang trafficking compound sa East LA. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, nanatiling usap-usapan ang misteryosong Mr. Black na tumulong sa mga autoridad, ngunit biglang naglaho matapos ang operasyon. Walang opisyal na ulat mula sa FBI, ngunit ang mga local news channels ay hindi napigilang bigyang pansin ang kwento ng mga nailigtas na biktima. Isang gabi, habang nagbabasa si Elena ng isang printed article mula sa LA Gazette, may narinig siyang katok sa pinto. Pagbukas niya, isang matandang babae ang nasa labas, may kasamang batang babae, humigit kumulang 12 taon ang edad. "Are you Elena San Gabriel?" tanong ng matanda, may accent na Latino. "Yes, can I help you?" sagot niya, halatang naguguluhan. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, marahang itinulak tasulong ang batang kasama. Ito ay may bitbit na maliit na kahon na nakabalot sa brown paper. Tahimik itong iniabot kay Elena. "Tell your father thank you," sabi ng matanda bago umalis nang hindi na lumingon. Pagkapasok niya sa loob, dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. May laman itong lumang cellphone, walang SIM card, ngunit may isang video file. Sa pagbukas niya nito, tumambad ang mukha ng batang babae na nakatayo kanina sa kanilang pinto. "My name is Camilla. I was one of the girls rescued from the warehouse. I don't know who helped us exactly, but there was a man, Filipino. He was quiet, and he didn't let the others touch us anymore. He gave me his jacket. He said, 'My daughter is your age.' Then he left." Napaluha si Elena habang pinapanood ito. Hindi niya kailangang marinig ang pangalan. Ang bawat kilos, ang bawat salita ng lalaki sa video ay sapat na upang kumpirmahin tang ama niya ang tinutukoy. Nagtagal, nakarating sa paaralan ang balita. Isa sa mga guro ang lumapit kay Elena sa hallway, may hawak na kopya ng parehong article. "Elena, that's your dad, isn't it?" Mahina nitong tanong. Hindi agad siya sumagot. Ngunit hindi rin siya umalis. "Hindi ko kailangan i-confirm, Mom," sagot niya. Kung siya man yun, wala na siyang kailangan pang patunayan. Kinabukasan, pinatawag siya sa principal's office. Naghintay siya sa hallway, habang ilang guro at estudyante ay nagkakatinginan at bulong-bulungan. Pagpasok niya, naroon si Principal Remer, ang assistant principal na ama ni Derek, pati na rin ang guidance counselor na dati tila walang pakialam sa kalagayan niya. "Miss San Gabriel," panimula ng principal, "we've been contacted by some media outlets asking about your connection to a certain Mr. Black." Umupo siya, tahimik, ngunit matatag. "We're not accusing, we're just curious. That man in the footage, he's clearly trained, highly disciplined. It's not every day we see someone like that move inside US borders undetected." Tinapunan niya ng tingin ang bawat isa sa loob ng opisina. "You're asking me if that man is my father?" "Yes. Haven't you all been asking about him since I got here?" Tanong niya, puno ng tinig na may halong pait. "Didn't some of your teachers laugh when I said my dad taught me how to protect myself? But now that the same man saved lives, suddenly you care?" Tahimik ang lahat. "I don't need to confirm anything. You never cared about the truth when I was being bullied. Why should I start giving it now?" Tumayo si Elena.
I'd like to go back to class now. I have a science project due. Paglabas niya ng opisina, nakasalubong niya si Malik sa hallway. Narinig ko ang usapan. You okay? Tanong nito. Yeah, sagot ni Elena. They just want to own what they tried to erase. Napangiti si Malik. You know, people are starting to ask if you're some kind of undercover kid or something. Like your dad's a spy. Let them ask, sagot niya. I'd rather they guess than assume. Maya-maya, may lumapit sa kanilang dalawang kaklase. Isa sa mga ito ay si Ana, isang dating tahimik na estudyante na ilang beses na ring biktima ng microaggressions sa klase. Elena, is it true? Your dad helped in the rescue? Does it matter if he did? Sagot ni Elena, timititigan si Ana. Actually, yeah. Kasi kung totoo man at ikaw ang anak niya, I just want to say, I'm proud to be in the same class with you. Tahimik si Elena, pero sa kanyang puso, unti-unting napapawi ang bigat. Hindi dahil sa pagsikat, kundi dahil sa unti-unting pagkilala. Pagkilala hindi lang sa ama niya, kundi sa katotohanan na may mga boses talagang kailangang marinig, kahit gaano man sila katagal na nahimik. Pagka-uwi, nadaanan niya ang mailbox. Sa loob, may sulat, walang return address. Binuksan niya ito sa hapagkainan, nakasulat sa simpleng papel. Some truths don't need words, but if you ever need me again, just look east. You'll know where. Sa likod ng papel, may drawing ng isang maliit na ibon. Ang ibong yon ay kilala niya. Isang sketch na dati nang ginagawa ng ama sa mga notebook niya noong bata pa siya. Isang tangdang si Andres ang nagsulat. Lumipas ang gabi, binuksan niya ang blog niyang Filipina in the Fog at isinulat ang bagong entry. Today, the world asked me who my father is. I told them it doesn't matter. What matters is what he stood for. He stood for me. Isinara niya ang laptop, tumingin sa bintana, at hinayaang yakapin siya ng katahimikan ng lungsod. Wala pa rin ang ama niya. Wala ring katiyakan kung kailan ito babalik. Ngunit ngayong alam na ng mundo ang bahagi ng katotohanan, mas malakas na ang boses niya. At kahit hindi niya sigawan ng mundo, sapat na ang katotohanan para yumanig ito. Sapagkat sa panahon ng kasinungalingan, ang katotohanang pinipiling hindi sambitin ay siyang pinakamasakit sa mga may ginawang masama. At ang boses ng isang anak na minsang kinutya, ngayon ay bahagi na ng mga kwentong hindi na nila pwedeng burahin. Sa araw-araw na lumilipas, tila unti-unting unuusbong ang isang bagong yugto sa buhay ni Elena. Hindi na siya itinuturo sa hallway bilang yung Filipina na laging binubuli. Sa halip, mas madalas na siyang lapitan ng mga estudyanteng dati walang pakialam. At sa kabila ng lahat ng pagkasuklam na tinanggap niya noon, hindi niya kailanman ginantihan ng galit ang mundo. Sapagkat sa puso niya, alam niyang ang tunay na lakas ay hindi kailanman nakabase sa dami ng tinumba, kundi sa dami ng piniling patawarin kahit masakit. Isang araw, habang nakaupo siya sa library, tinapik siya ng librarian. Elena, may naghahanap sa iyo sa harap. Reporter daw, from West Coast Chronicles. Nagulat si Elena. Hindi siya sanay sa atensyon na ito. Bagamat ilang beses na siyang na-feature online dahil sa kanyang essay, hindi niya inaasahan na may pupunta sa misming campus para lang makapanayam siya. Paglabas niya, sinalubong siya ng isang babaeng nasa mid-30s, naka-coat, may press ID at may kasama pang camera crew. Elena San Gabriel? Tanong ng babae, may formal na tinig. Yes, that's me. I'm Nicole Valdez from WCC. We're doing a feature on immigrant students making a difference. You've become quite a name lately, especially after the East LA raid. Mind if we ask you a few questions? Gusto sana niyang tumanggi. Ngunit may kung anong boses sa loob niya ang nagsabing, ito na ang pagkakataon mong dalhin ang kwento ng iba. Sure, sagot niya. But if I talk, I want to talk for others too, not just for myself. Sa gymnasium ng school ginanap ang panayam. Puno ng liwanag, kamera at mikropono ang paligid. Hindi ito gaya ng mga sandaling kinatatakutan niya noon, kung saan bawat tingin sa kanya ay puno ng pagdududa at panlalait. Ngayon, ang bawat lente ay tila gustong makinig. Tell us, Elena, panimula ni Nicole, what was it like being a Filipino student in a place
where you were often the only one who looked like you. Napatingin si Elena sa isang sulok ng silid. Bumalik sa kanyang alaala ang mga araw na pinagtawanan siya, ang panis na gatas sa damit, ang mga titig na parang sinasabi, hindi ka kasali rito. It was like walking through fog, sagot niya. You're unsure of every step, scared you might fall, but you keep walking. Because behind that fog, you know someone's waiting. Did you ever want to give up? Tanong pa ni Nicole. Many times, sagot niya. But I remembered what my father always said. Hindi mo kailangan sumigaw para marinig ka. Pero huwag mong hayaang apak-apakan ang pagkatao mo habang tahimik ka. Speaking of your father, tanong ng reporter, we understand there's speculation about him being Mr. Black. Do you have anything to say about that? Tahimik si Elena. Umupo siya ng maayos. I will not confirm or deny anything. What I know is this, he's a father. A quiet man who never asked for recognition. If he saved anyone, he did it not for headlines. He did it because it was right. Tahimik ang buong gym. Ilang segundo ng katahimikan bago muling nagsalita si Nicole. That's powerful. So what's next for you? Numiti si Elena. I'll keep writing. I'll keep studying. I'll keep helping others find their voice. Because I know how it feels when you think no one's listening. Kinabukasan, ipinalabas sa lokal na TV at website ng West Coast Chronicles ang buong panayam. Hindi inaasahan ni Elena ang dami ng reaksyon. Sa social media, daang-daang mensahe ng suporta at pasasalamat ang natanggap niya mula sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na sa mga kabataang may lahing Asyano, Latino at African American. May isang mensahe mula sa Texas. I'm a Vietnamese teen here. I used to hide my lunch. But after reading your story, I brought my mom's pho to school today, and I felt proud. Mula sa isang school sa New Jersey. Elena, our Asian American club watched your interview. We want you to speak at our next conference. You gave us courage. Hindi makapaniwala si Elena. Ilang buwan lang ang nakalipas, halos ayaw niyang pumasok sa paaralan. Ngayon, siya na ang pinapakinggan. Ngunit hindi niya hinayaang lumaki ang ulo. Sa halip, ipinuloy niya ang pagbuo ng bagong proyekto. Isang student-led online journal kung saan maaaring magbasa ng personal stories ang mga estudyanteng nakaranas ng diskriminasyon o pangungutya. Tinawag niya itong Echoes from the Fog. Mabilis itong lumaganap. Ilang linggo lang, umabot na ito sa higit 50 entry mula sa iba't ibang paaralan. At sa bawat kwento, nakadikit ang pangalan ni Elena. Hindi bilang bida, kundi bilang patunay na ang mga tinahimik na boses ay may kapangyarihang baguhin ang sistema. Isang gabi, habang sinusuri niya ang mga bagong submissions sa journal, may kumatok sa pinto. Akala niya'y si Malik o ang landlord. Ngunit pagdungaw niya sa peephole, nakita niya ang isang sulat na nakapatong lang sa sahig. Walang katao-tao sa paligid. Binuksan niya ito, isang larawan ng gubat. Sa likod, may nakasulat na mensahe. Some forests hide more than trees. The ones who walk quietly among them carry the loudest truths. Keep walking. Walang pirma. Pero sa gilid, may simpleng sketch ng ibon, tulad ng dati. Gawa ng ama niya, isang mensahe na hindi niya kailangang buuin sapagkat sa puso niya buo ang sagot. Muli siyang napangiti. Hindi pa mang muling nagkikita, alam niyang buo ang koneksyon nila. At kung may isang bagay mang itinuro sa kanya ng lahat ng ito ay ang katotohanang hindi kailangang sumigaw para marinig. Hindi kailangang ipagsigawan ang pagkakakilanlan para kilalanin. Sapagkat ang tunay na pagkilala ay hindi hinihingi. Ito ay dumarating sa oras na ipinaglalaban mo ang karapat-dapat mong maging totoo. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa loob ng maliit nilang apartment, nagsimula na namang mansulat si Elena, hindi na para sa kanyang sarili lamang, kundi para sa lahat ng boses na minsang hindi pinakinggan. Ngunit ngayoy unti-unting bumibigkas, dahan-dahan matatag at malinaw.
Nagising si Elena isang madaling araw na may kakaibang pakiramdam. Hindi ito takot, hindi rin ito kaba. Isa itong pakiramdam na tila may parating. Isang bagay na matagal nang inaasahan ngunit hindi mo pa rin alam kung kailan darating. Mula sa kanyang kama, narinig niya ang mahihinang yabag sa hallway ng apartment building. Bumangon siya, lumapit sa bintana at sumilip sa labas. Wala namang kakaiba. Katahimikan lang ng gabi, binabayo ng malamig na hangin, ngunit sa pusod ng katahimikan, may di mapaliwanag na sigla, isang senyales. Pagbalik niya sa loob, binuksan niya ang drawer kung saan nakatago ang lahat ng liham at pahiwatig mula sa kanyang ama. Muli niyang binasa ang huling mensahe, "Some forests hide more than trees. The ones who walk quietly among them carry the loudest truths." May mga oras na gusto niyang tanungin si Andres ng harapan. Saan ka ba talaga pumupunta? Anong klaseng mundo ang ginagalawan mo kapag hindi mo ako kasama? Ngunit alam niya, hindi pa panahon. Pagdating sa paaralan, sinalubong siya ng kakaibang ingay sa hallway. Sa bulletin board, nakadikit ang bagong announcement mula sa district office. East Coast, West Coast Student Journalism Conference, now accepting nominations. Isa siya sa mga nominado ng kanilang school, hindi lamang dahil sa kanyang blog, kundi dahil sa papel niyang ginampanan sa pagbabago ng pananaw ng buong institusyon sa issue ng lahi, pananahimik at pagbangon. Ngunit higit pa sa pagkilala, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Hanggang kailan ko kayang panindigan ito ng mag-isa? Habang kumakain siya ng tanghalian, lumapit si Malik. May bit-bit itong envelope. "Elena, this came in the mailroom. May pangalan mo." Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob may larawan ng kanyang ama. Larawan na malinaw na kuha sa isang CCTV. Nakasuot ng dark hoodie, sumasakay sa isang train platform. Sa likod ng larawan ay may mga salitang nakasulat sa kamay. "Detroit, Zone 5, don't follow." Nanlaki ang mga mata ni Elena. Bakit niya ito pinadala? Para saan ito? "Maybe he knew someone might find you first," sabi ni Malik. "Or maybe he's warning you." Kinagabihan, hindi siya mapakali. Tinawagan niya si Lara, ang kaibigang anak ng retired FBI agent. "Lara, may bago na naman akong natanggap. My dad, he might be in Detroit." "Wait, are you saying he contacted you again?" "No, just a picture with instructions." Nagtagal ang katahimikan sa kabilang linya. "Elena, you know what my dad said? There's been chatter. Some of the trafficking networks were tied to higher groups. Intel says Mr. Black didn't just help with a raid. He intercepted a planned shipment of miners bound for Europe, and he exposed a syndicate that might have men inside the bureau." Napapitlag si Elena. "Do you know what that means?" Dagdag pa ni Lara. "He's not hiding from criminals. He's hiding from those who should have protected him." Ilang araw ang lumipas. Sa gitna ng kanyang paghahanda sa nalalapit na journalism conference, biglang dumating ang isang FBI agent sa kanilang paaralan. Pormal ang suot, maingat ang kilos. Inutusan siyang sumama sa opisina ng prinsipal. "Elena San Gabriel?" tanong ng ahente. "We'd like to ask you a few questions regarding your father." Tahimik si Elena. Nakaupo siya sa harap ng mesa. Habang pinapanood ang lalaki sa harap niya, na tila may ibang hinahanap bukod sa sagot. "He's been spotted multiple times in several states. And in all those incidents, there was one common factor. Rescued individuals. No casualties. Always clean." Hindi pa rin siya nagsalita. "We're not after him. In fact, some of us think he's a hero. But the Bureau is divided. Others want to classify him as a rogue element." "Then why are you here?" tanong ni Elena. "Because we believe you're the only one who knows his next move." Tiningnan niya ang ahente ng diretso sa mata. "Kung alam ko man, hindi ko sasabihin. He's not a criminal. He's doing what none of you had the courage to do." Lumapit ang ahente, maingat. "And if I told you, we want to help him." Saglit siyang natahimik. Alam niyang hindi lahat ng ahente ay masama, pero hindi rin lahat ay mapagkakatiwalaan. "Then find him the way he found those girls, quietly,
thoroughly, and without dragging the people he loves into danger. Tumango ang ahente. If he ever reaches out again, please call this number. Iniabot nito ang business card. Walang pangalan. Tanging logo lang ng departamento at isang encoded hotline. Pagkaalis ng ahente, agad siyang nagtungo sa silid aklatan. Doon niya sinimulan ang panibagong entry sa kanyang blog. I used to wonder if silence was cowardice, but now I know it takes more courage to remain silent with purpose than to speak with nothing but fear. My father doesn't just disappear. He listens, he calculates, and when he returns, lives are saved. Kinagabihan, habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang may lalaking nakaupo sa bench malapit sa kanilang apartment. Hindi niya ito nakita ng malinaw, ngunit nang mapansin niya ang pamilyar na anyo ng hawak nitong sketchpad, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Paglapit niya, nawala ang lalaki. Ngunit naiwan ang sketchpad. Binuksan niya ito. Isang pahina lang ang may guhit. Larawan niya, nakatayo sa gitna ng fog, may hawak na lapis at mikropono. Sa ibaba, nakasulat ang mga salitang, "You have become louder than I ever was. Keep going, anak. Huwag kang lalaban sa paraang ginamit nila. Manindigan sa paraan mo, sa paraan nating dalawa." Napaluha si Elena, tahimik. Ngunit sa luhang iyon ay naroon ang libu-libong salita na hindi kailanman kailangang sambitin. At sa gabi ng katahimikan, sa mundo ng mga aninong naglalaho at muling lilitaw, isang batang babaeng minsang binuli sa eskwelahan ay ngayon na ang nagsusulat ng kasaysayan. Sa kanyang sariling panulat, sa kanyang sariling tinig, at sa inspirasyong iniwan ng ama niyang hindi kailanman tinalikuran ang tungkuling mahalin at ipaglaban ang kanyang anak. Mula sa ilim, lumipas ang ilang linggo matapos ang huling liham na iniwan sa kanya, ang sketch ng sarili niyang mukha na gawa ng kanyang ama. Sa panlabas, tila patuloy lang ang takbo ng mundo para kay Elena. Patuloy siya sa kanyang proyekto sa journalism, patuloy sa pagiging representatibo ng eskwelahan sa iba't ibang kaganapan, at patuloy sa pakikipaglaban para sa mga tulad niyang minsang walang boses. Ngunit sa loob-loob niya, isang bahagi pa rin ng kanyang pagkatao ang laging nag-aabang. Hindi ng kasikatan, hindi ng parangal, kundi ng simpleng sagot sa tanong na hindi pa rin nawawala. Babalik pa ba siya? Isang hapon habang bunabagtas niya ang pauwi, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Hindi iyon unang beses na may ganitong pakiramdam siya. Marahil dala na rin ang kaalaman mula sa training ni Andres. Tumigin siya, dumaan sa isang convenience store at tumingin sa mamasalamin. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang lalaking naka-blue jacket, medyo may edad na, at may peklat sa pisngi. Hindi pamilyar. Pag-uwi, kinabahan siya. Pinagmasdan ang pinto nila. Wala namang kakaiba. Ngunit pagpasok niya sa loob ng apartment, isang bagay ang agad niyang napansin. Ang kurtina na kanina lang ay nasa kaliwa, ngayon ay bahagyang nakatupi sa kanan. Napalunok siya. Tumakbo agad siya sa mesa. Naroon ang isang sulat gawa sa dilaw na papel na ginagamit sa military field notepad. Sa loob, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay, "Anak, hindi lahat ng laban ay kailangang tapusin sa paningin ng tao. May mga gyerang kailangang lumaban sa dilim. Hindi para sa karangalan, kundi para protektahan ang mga ayaw ipaglaban ng iba. Ngunit minsan, kailangang bumalik hindi bilang mandirigma, kundi bilang ama." Kasama ng liham may kalakip na plane ticket, Manila bound, 1 linggo mula ngayon. Round trip, sa gilid ng papel, 1 linya lang. Kaya mo nang harapin ang mundong ito. Oras na para makita mo kung sino ako sa totoo kong anyo. Sa loob ng linggong iyon, hindi mapakali si Elena. Kinausap niya si Malik, si Lara at maging si Miss Howard, ang kanyang guro sa science club na naging mentor din niya. "Are you really going?" tanong ni Malik habang naglalakad sila pauwi mula sa school. "I have to," sagot niya. "Hindi ko kayang manatiling may butas sa kasaysayan ko." "Do you trust him?" tanong pa ni Lara sa isang tawag. "Mas higit pa sa sarili ko." Sagot ni Elena, dumating ang araw ng biyahe. Sa unang pagkakataon sa maraming taon,
Muli siyang babalik sa Pilipinas. Ngunit ngayon, hindi na siya ang batang umalis dahil sa pangarap na mas magandang buhay. Babalik siya bilang isang dalagang nabuo ng sakit, tapang at tahimik na lakas. Paglapag sa NAIA, sinalubong siya ng mainit na hangin ng Maynila. Kaagad siyang sumakay ng van na nakaabang ayon sa tagubilin ng kanyang ama. Tahimik ang driver, halos hindi nagsalita. Ngunit sa loob ng 2 oras na biyahe patungong Tagaytay, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan. Hindi nakakatakot, kundi mapayapa. Agsapit sa isang maliit na bahay sa gitna ng taniman ng kape, bumukas ang pinto bago pa siya makalapit. At naroon siya, si Andres. Nakatayo sa loob ng pintuan, nakasuot ng simpleng polo at maong. Wala na ang mga jacket, tactical gear o anino. Ngayon, siya ay isang ama. Payapa, matatag, ngunit may lungkot sa mga mata. Elena, marhina nitong sabi, hindi na siya nagsalita. Tumakbo siya palapit at niyakap ang ama. Mahigpit parang ilang taon na siyang nauuhaw sa yakap na iyon. Bakit ngayon ka lang bumalik? Tanong ni Elena, may luha sa mga mata. Dahil ngayon ka na handang malaman ang buong totoo, sagot ng ama. Sa loob ng bahay, ipinaliwanag ni Andres ang lahat. Ang misyon niya sa Mindanao noon kung paanong hindi lang siya sundalo kundi operatibe sa isang covert international program. Inaliwanag niya ang papel niya sa pagkakabuwag ng sindikato sa LA at kung paano ito nauwi sa pagiging target ng ilang tiwaling opisyal. Hindi kita iniiwan anak, sabi ni Andres. Pinili kong maging malayo para hindi ka madamay. Pero nung nakita kong kaya mo na, doon ako bumalik. Hindi ko kailangan ng perpektong ama, sagot ni Elena. Ang kailangan ko lang ay yung totoo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin sa Tagaytay, muling nabuo ang isang relasyon ng mag-ama, hindi sa katahimikan, kundi sa katotohanang alam nilang pareho na silang lumaban sa sariling digmaan. At pareho silang hindi sumuko. Pagbalik ni Elena sa Amerika, maalipas ang ilang linggo, may bitbit siyang bagong pananaw. Hindi na siya basta estudyanteng Pinay na binuli sa isang banyagang eskwelahan. Siya na ngayon ang simbolo ng paninindigan sa katahimikan. Ng boses ng mga piniling hindi lumaban gamit ang lakas, kundi sa pamamagitan ng dignidad. Nagbukas siya ng bagong proyekto, isang podcast na pinamagatang Tahimik Pero Totoo. Dito, ini-interview niya ang mga batang nakaranas ng diskriminasyon, mga anak ng immigrants, mga anak ng sundalo, at mga tinig na hindi naririnig sa mainstream media. Sa bawat episode, nagsasalita ang mga tahimik at sa bawat salita, muling bumubuo ng mas malawak na pagbabago. Isang araw, habang inaayos niya ang script para sa susunod na episode, dumating ang isang sulat mula sa isang retiradong opisyal ng FBI. We found him. He's clean, no charges. One of the best operatives we never publicly had. Ngumiti si Elena. Ipinikit ang mga mata at bumulong. Salamat, Papa. Sa huling entry ng kanyang blog, isinulat niya, Once I cried alone in a school hallway because they laughed at my lunch. Now I share stories that make the world listen. Once I thought silence was weakness. Now I know. It is the language of those who wait, those who watch, and those who rise when the world stops looking. I am Elena San Gabriel, daughter of a ghost, voice of the forgotten, proof that even the quietest hearts can echo forever.